buntag. Nangatawa mo sila diri. Mayong buntag mga igsoon. Again, pwede ba atong pakpakan ang atong buhay nga Dios once again? O ingna ra gud imong tapad nga nalipay kog dako nga ania ka karon. Praise God. Nanasad ko diri. Okay na. So karon mga igsoon, nalipay po kog dako kay December na no, mura jud siya kanang nakahinumdum pata sa nahitabo pag January, pagsugat nato sa bagong tuig. Nya karon hapit na sad mahuman ang 2024. Diba? Grabe kayo ang faithfulness ni God sa atong mga kinabuhi. Diba? Ingna ra gud imong kagalingon, Lord. Salamat nga ani ako karon padayon nga mag-alagad kanimo. Amen. Amen. So karon mga igsoon, ang title sa akong wali is The Greatest Gift of All. Ang key verse is nasa John 3:16 to 17. Again, the title is The Greatest Gift of All. Atong basahon ang key verse. John 3:16 to 17, atong basahon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, aron sa paghukom sa kalibutan, kundili aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Amen. Mangduko ta mga igsoon, og let us pray. Hallelujah. Langit nga mahal kang salamat ni ining adlaw karon nga sa kabuntagon nga imong gihatag nga wala na mag-ulan. Daghang salamat Father God nga imo kaming gihatod diri nga safe and sound. Daghang salamat Father God nga kami karon willing og anda maminaw sa imong pulong. Father God, I pray and I declare in this place, in this fellowship center, even sa live nga sila mamahimong makabaton Ginoo sa mensahe Ginoo nga imong pag-ari diri sa kalibutan, isip sa imong pagkahimugso niining kalibutana. The message of your birth is really important for us. Salamat Ginoo nga ikaw ang magahatod aning mensahe full of revelation sa matag usa, ug mugawas kami diri sa fellowship center ug even mga ang naa sa live karon mabusog sa imong pulong ug dili na kami Ginoo kami Ginoo mahimong mabusog ug ma-quench ang among kauhaw sa imong pulong Ginoo. Lord, tabuni kini nga fellowship center kaming tanan sa imong hamili nga dugo on we, and I declare and I decree Ginoo nga ikaw mamuhat ni ining buntaga bisan pa man sa tibok adlaw ni ini nga Sunday Ginoo. We give you praise. We give you thanks in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Again, ang title sa akong wali mga igsoon is The Greatest Gift of All. So, actually, ang series na mga igsoon, this is the last part sa series karong nga December. The Birth of Jesus, ang series is The Birth of Jesus Christ, or The Birth of Christ, the Best Gift for Jesus. This is the last part, I guess. Di ko sure, pero murag mo ni. Kay lahi naman ini ka 29. So, greatest gift of all. So, gift is something nga atong madawatan. Di ba? So, kita, in this season, we are looking forward sa mga gift, especially mga Christmas gift. Di ba? Ang uban siguro, kanato karon nakadawat na og bonus. Di ba? Di ba? Mga 13th month, mga 14th month. Di ba? So, ang uban siguro nakadawat na og mga regalo. Mga social nga regalo, mga alahas, cellphone, mga gadgets, etc. Siguro ang uban, o dawa kadawat og bonus, wala kadawat og kanang mga expensive nga gift, pero nakadawat gihapon mo og picture frame, no? Di gani kabo or sa baka hangir, no? Napa ba mga alarm clock nga mga gift? Napa no mga mug nga napa jud imongan ngadto, no? Kana mga mug nga ipaprint ang imong kuan, di ba? Imong naong. So,
a lot of us really are hoping for a gift. Especially this season, man God of December, the Christmas season is really a gift, a season of giving. Di ba? Mo kuan ba mo ana? Mo sana? Mo to ba mo ana? So the gift, the season of giving, nahinumdum lang ko ba? In terms of gift, di mo to siya gift ako nadawatan, no? Pero pag first Christmas party na mo sa bitaw, kanang sa School of Workers sa Babaw, di pa mi kaila, pero di pa mi kaila sa mga classmates ato. Na may Christmas party na po'y game. So, ko anak ko skilled, pahilom-hilom, na, ingo nga, dili mo apil tanan. Sige, apil tanan og duwa, apil. Dito jud na pahilom-hilom, pero nagawas akong pagka-competitive, kinalagi prize. Prize, man sud akong gikuan. Mao na, sus, kay mo to. Daghan kay games. Nako nadagaan, nakadaog kog 20 pesos, nakadaog mi sa katong mga games. Overall champion mi, in short. Kanin niya na. Sige, mag-awarding na, awarding. Pag awarding, kaya ang nadawatan, bitaw sa nadaog, kay pulbus. Inko nga, nganong pulbus man eh? Inko, asa man ako ng pulbus eh? Kaya nadaog ko ni Ani, sus mo to, kaduha na sad. Okay, ka nakadaog man mo Ani, nanasay laing gift sa mga nakadaog. Unsa man, brush. Inko nga, asa man eh, nga na may brush sa amo. Anak ko nga, pirting paniguro, pulbus, radi akong madawatan. Anak ko, brush ra. At tutsog ko nakuan nga ang pildi, ang ilang nadawatan, bulpin. Ingko may pang pildi kay bulpin. Ako kay pulbos. Unsa man yung pulbos nga di na ako magamit? Pero naka-realize ko ba nga, kato siya nga mga gift, kato siya nga mga prizes, is para na ito pakatawa. Diba? Para na kuan. Pero walang na-realize na ako ba nga, siguro wag man ta kadawat og mga mahalon nga mga gift karong panahon na karon nga season, but kay bawo kita nga natay nadawat gikan sa langit. Amen? Amen. So, next, why do people, mga igsoon, why do people give gifts? Kani siya, ang paghatag magud og regalo, mga igsoon, at any occasion, at any occasion, not just on this Christmas season, is given freely. Meaning, wala siya'y bayad. Diba? This is actually to show nga you are appreciating someone. You are showing affection to someone. You are giving this freely kay ganahan ka nga ipakita nimo imong gugma o imong appreciate ana nga tao, di ba? Kay kung regalo kuno hay pero pabayran, di na siya regalo, uy, pasabay na. Di ba? Di na siya regalo. Ang regalo manggod walay amount. Ihatag yun na siya nimo sa usa ka tawo nga walay bayad. So let us understand, mga igsoon, there are a lot of reasons why people give gifts. Nganong muhatag mangyud ang tao og mga regalo. First reason is the person deserves to be given. Diba? Ang usa ka tawo imong tagaan tungod kay nakita nimo nga siya angayan gyud nimong tagaan og regalo. Diba? For example, friend gud nimo siya for the whole year, nga nagmaoy ka, naagid siya diha sa imong kiliran, pasundogon ka niya, na. Imo siyang tagaan, kay deserve gud niya nga makadawat og gift. Diba? Namoy mga tao nga always gud nimong kitaon nga deserve bitaw ni niya, bahalag mahal, deserve man pod ni sa iyaha. Amen? Diba? Na mga inana. So angayan sa tagaan sa regalo. Next, it is a tradition for them to give or bring gifts. Ang rason nga uban mohatag sila regalo because sa usa ka lugar or sa usa ka pamilya, tradisyon siya, culture siya, nga mohatag or modala ka og gift. Dito sa Philippines, I don't know if tradition ba na ang gitawag nga pasalubong kay kanang sana bisag asa man gud bisag moadto ra kag ormok pasalubong pasalubong ha, pasalubong, di ba? Bisag naara kas mo gikan kas bantigi padung kag merkado Isabel pasalubong gihapon ngayong pasalubong. I don't know if it is a tradition, but sa tanan manggod nga naa sa labi na sa gawas, labi na sa kana mga gawas nga atong mga silingan or mga kuan, mga parente, they always bring us gift, and that is a pasalubong, di ba? Na kanang sana they are actually giving gifts or pasalubong para bagpasugat ba gasa ba sa mga ato sa ato. So
In Russia, mga igsoon, kanang nasa like culture daw sa Russia, nabasanin ako, if you're invited, if giinbitar ka sa Russian home, nga mangaon gani sila for a meal, custom sa ila nga magdala ka o gamay nga regalo. Di ba? Kung imbitaron mo Russia, ano mo adto kay para mo regalo. Nya ang mga lalaki ko nga guests, they are expected to bring flowers. Ay niya, dili daw ko no pwede flowers nga yellow. Kay it is a sign ko no of separation or unsa ni siya? Separation or betrayal. O sa Russia na. Oh. So ambot lang sa Philippines. Ano lang mo pagdagi ilo nga buwak. Sa inyong uyab or sa inyong asawa. So, lain sa tradition, no? So, they are required, yun sila, because of tradition, to bring gift sa Russia. So, nga to po, di sila pwede muhatag og regalo sa bata kung ang bata wala pa gianak. So, murabag ka ng napagay sa sinapupunan, di pa nimo pwede tagaan, mga sinina, mga gagmay nga kuan, mga toys, anana, di pa siya pwede. Sa gata siguro or mga lampin nga na, di siya pwede. Kaya it is a custom for them. So, muhatag di ay ang tao tungod kay usa siya ka tradisyon. Next. Why do people give gifts? Because of relationship. Ingnayan mo ko galingon, relationship. Yes. When there is relationship, there is love involved in this kind of giving. Diba? So, kung naganay relasyon, naadunay gugma. Di lang kay gugma nga kanang sa imong lover, but gugma sa imong amiga, amigo, sa imong family. Diba? So, you give gifts because naamoy relasyon sa usag-usa. Diba? Naamoy mga gitawag nga, ganahan ka nga, imo siyang tagaan, kay kanang gitawag nga, sana siya, remembrance. Diba? Mularga na siya, ato na siya sa ormok, imo siyang tagaan og remembrance. Uso mo na sa una. Kaya, ambot lang sa inyo, mga batanon ron, pero sa amo, kay, mo graduate na gani mi, daghan na ginay letter mangsuod manggawas kanang graduate mi sa high school ba to or kanang elementary. Nya mura ba jug mga eskwela layo na ra ba gyud sa kuan ay NHS ug NCS. Nya makita ay ra gihapon nadadag suwat. Mura ba ginana, mura ba gift kuno hay remembrance, di ba? Gift niya. Sa hay keychain ingana, di ba? Mura ba as a sign of friendship, as a sign of relationship, di ba? So, sa imong uyab, sa imong pamilya, sa imong asawa or bana, naadzod na siya'y regalo. And that, ang kanang rason nga imo nang gihatag ng regaluha, it's because of love. Naay love nga involved. Amen? Next, to encourage someone. Ang uban mo hatag og gift because they wanted to encourage someone. Di ba? Kisa man yung mga i-encourage kani mga tao nga mga naguol, mga tao nga sad kaayo, 'di ba? Ambot lang kung naba ni karon, ambot lang kung naba ni sa Philippines or naba ni sa ato, pero naadjay uban nga mohatag jud og regalo to lift up others bitaw para ilang ikanang i-encourage ang uban ba. Wala for example, nabuwagan, na imo jud siyang tagaan og kuan kunuhay. Uban gani kay naguol siya sa iyang paghahagbong sa exam, imo siyang i-uplift, di ba? Imo siyang tagaan og something nga maka-encourage niya. Ang uban sad, to encourage others, especially katong naa sa mga hospitals, di ba? You bring fruits, you bring flowers, you bring them kanabang good things para may remember nila nga kanang it's not the end of everything, di ba? To encourage them, di ba? So those are the things nga atong buhaton to encourage someone. That's the reason why people give gifts. Next is, it is required. Meaning, it is mandatory. Asa man yung mandatory? Or mga required? Christmas party? No. Mga Christmas party. Nga mga no gift, no entry. Naadyo na sa una, sa amoa. No gift, no entry. So, kinahanglan jud ka magdaog regalo kay mandatory gud siya sa usa ka event. So, tungod pod lagi sa ka-mandatory, bisag di sa ganahan mo apil, imo na siyang paapilon o imo siyang padadon, mao nang mayagay-agaan pod inyong regalo. O nang uban magdag halublak. Iputos pag yun. Grabe. Usa ka halublak, unsa man nimo usa ka halublak? No? Usay magdaog ag kabo. Katulaging sa ako sa una nga na akong nasulti before nga Christmas party siya niya. Ambot ngano nga sad ko paliti siguro atong mama nga kanang ngano to
nga ang picture frame gyud sa among balay ako na lang jung giputos. Unya nabuak gid siya. Anong brag recycle ba? Naluoy ko sa nakadawat wala ko tingog-tingog. Nga ako to ang naghatag kay wa bi anay sa una, di ba na nimo butangan sa mga elementary days. So it is required mo na nga diha pud usahay magsugod kinapugos lagi hatag kay tungod mandatory diha yaga-yagaan og kanang hatag tagaan og sudlay tagaan og unsa pa na ipanghatag diha ipangbutang sa kuan. So it is required. Next. Last, because someone needs it. Inaragod, someone needs it. Yes. Someone needs it. Muhatag ka because nakita nimo ang panginahanglan sa usa ka tawo. 'Di ba? Nakita nimo nga ay guba na siya sapatos. Ako ni nagaluwag sapatos. 'Di ba? Nakasuroy kas ila, may good sa may ka nga awa na gitawon sila bugas. Akong tagaan og bugas as a gift. 'Di ba? Ingana. Because you're seeing someone nga nanginahanglan niini. Meaning necessity dili na siya yaga-yaga, dili na siya mandatory but you felt nga ang panginahanglan niya ingon ani. That's why you give gift to them kay nakita nimo nga kinahanglan niya kana. Amen? Amen. So imbes kani man gud siya nga act mga igsoon, this is selfless act ang kaning paghatag nga nakita nimo ang panginahanglan sa uban nganuman. Because unta, kung imo na lang hipuson, para imbis imo na lang unta ng kwarta, imo na lang tanang hipuson, but you choose to give, kay nakita man nimo nga mas kinahanglan nila ng butanga kaysa nimo. Di ba? And this last reason why people give gifts is connected to the next point that I wanted to let you know, mga igsoon karon. As the people of this earth, mga igsoon, what do we really need? Pwede ba itong masahon? Yes. Tingnan mo tapad, Jesus is all you need. Amen. In John 3:16, atong basahon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Di ba na atong nakita ganiha atong nasabtan a lot of reasons why people give gifts. Nganong tagaan ang mohatag ang tao og regalo sa usa ka tawo or sa usa ka event. Di ba? A lot of reasons. Because of God's love, mga igsoon, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus diri sa kalibutan. But there is a certain reason nganong iyang gihatag si Jesus diri sa atong sa kalibutan ug sa atong mga kinabuhi. Amen? What did the Bible say? Giingon diri sa Matthew 1 verse 21 sa pagkahimugso ni Jesus, atong basahon, manganak siya or si Maria og usa ka batang lalaki. Og siya imong nganlan og Jesus, kay siya mao ang muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Amen. The birth of a child, mga igsoon, ang pagkahimugso sa usa ka bata is life-changing siya sa kinabuhi sa usa ka mama. Diba? Mga mama, amen daw. Oh. Kung mahimugso gani imong anak, nahimugso na imong anak, your life has changed. Your life is already changed. Diba? Kay di na, it is never the same. Di na siya pareha sa una. Diba? Ikaw, nausap imong kinabuhi, ang inyong pamilya, ang extended family nimo, nausap ilang mga kinabuhi because naay nahimugso nga bata. Murabag kanang kuan. Pero, pagkahimugso sa imong anak, wala na bag-o ang kinabuhi sa imong silingan. Di ba? Wala po na bag-o ang kinabuhi sa silingan sa inyong barangay captain or kinsa pa na. Di ba? The birth of a child is a life-changing experience to the mother of the child. Mura bag artista ba? Kung manganak ang usa ka artista, okay, congratulations, mura. Because it never changed your life. Wala man mabago imong kinabuhi nga na anak ang iyang anak, di ba? But the birth of Jesus, ang pagkahimugso ni Ginoong Hesus, mga igsoon, it didn't just change the life of Mary.
it didn't just change the life of the people around him that time, but it changed the whole life of the whole world. Amen? The entire humanity, mga igsoon, has changed. The life, our life as sinners, has changed. Nga naman, because there is something in Jesus nga nung nausab ang atong kinabuhi pagkahimugso niya. Diba? Jesus' birth was not just an ordinary event, but a divine fulfillment of God's plan for humanity. Amen. So, Jesus is what this world needs. Si Jesus ang gikinahanglan ni ining kalibutana. 'Di ba? Si Jesus ang gikinahanglan sa mga katawhan, dili lang sa taga-Jia, but sa tibuok kalibutan. Amen ba? Amen. God decided nga ihatag iyang bugtong anak. 'Di ba? Yang decide siya, John 3:16. Gihatag na iyang anak, gianak si Jesus diri sa kalibutan. Ug nahimo si Jesus nga unsa? Usa kag pinakadakong regalo. The greatest gift. Nga naman. Base sa akong gipang-ingon ganiha, ang uban mohatag lang kay ang gift ihatag appreciated ka. Gihatag kay nahigugma, gihatag kay required, gihatag kay mandatory, gihatag kay tradition. But why did God, ngano iya mang gihatag si Jesus? Because nakita sa Dios nga si Jesus ang gikinahanglan ni ining kalibutana. 'Di ba? Wala gihatag si Jesus diri sa kalibutan because we are appreciated. We are not appreciated because we are sinners. But because of love, because of the great love of the Father, iyang gihatag iyang anak nga si Jesus, kay siya ang gikinahanglan o kinakita niya nga ginahanglan ta og manluluwas. Ug mauna nga gihatag niya si Jesus diri sa atoa because God sees the need of the people of this earth. And that is Jesus. That's why Jesus is the greatest gift. Because Jesus is all we need in our life. Diba? Magkadion sa man mga igsuon, si Jesus gihapon atong kinahanglan. Diba? God knew what the world needs. Ang paghatag niya ni Jesus sa kalibutan is because of love. Amen? Because of love, but it is also intentional. Aside sa higugma ta sa Dios, pero gi-intention kaayo sa Dios nga hatagan ta sa iyang bugtong anak nganuman kay nakita gid niya nga si Jesus ra gyud ang solusyon sa tanan natong panginahanglan. 'Di ba? Even if he has to give up his only son, bahala na lang, di ba? Sama sa akong giingon, bahala na lang, di ko manginahanglan, bahala lang, di ko maka-post ani akong kwarta, basta ako lang ihatag sa iya kinanginahanglan sa, di ba? That's the heart of God. That's the heart of the Father. Bisa pag iyang nag-inusarang anak, iyang gihatag si Jesus diri sa ato mahigsuon. Because there is a place that called earth nga nanginahanglan sa iyang anak, sa iyang bugtong anak. Nga kung dili niya ihatag iyang bugtong anak, asa man ta padong ta sa impyerno. 'Di ba? That's why God has given Jesus to us as the greatest gift to us. God the Father has did a selfless act on this one. Diba? When He sent His Son, nga naman, He sent His Son, Jesus, para mahimo siyang only way, the only truth, and the only giver of life. Diba? John 14:6, iyang gihatag diri si Jesus. Kay si Jesus ang nag-inusarang agianan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi para ang tanan tawo niining kalibutana maluwas. Ang mao nay nakapahimo sa paghimugso ni Jesus nga life-changing experience sa tibuok katawhan. Amen. Nanganak ka, wa man nabago ang kinabuhi sa imong silingan. Nanganak ang usa ka mama, pero pagpanganak ni Maria, ni Jesus, ang tibuok kalibutan na bago ang kinabuhi. Di ba? Na-change ang atong kinabuhi. Kaya nga naman, natagaan tag paglaom. Di ba? Grabe kaayo ang
pagkahimugso ni Jesus diri pa lamang. Thank you, Lord. Ang paghimugso ni Jesus, mga igsoon, is life-changing man, no? So, paghimugso ni Jesus, didto naabli ang atong paglaom. Didto nagsugod ang atong paglaom. Didto nagsugod ang walay puas nga gugma. Didto nagsugod ang walay puas nga grasya. O didto nagsugod ang kinabuhing walay katapusan nato. Diba? But when Jesus was born, mga igsoon, that was the start of His suffering. Nga naman. Paghimugso niya, dito nagsugod ang iyang suffering. Kaya nga naman, gikan sa langit, di siya ka-feel o ka-init, di siya ka-feel o ka-kapoy, di siya ka-feel o ka-gutom. But pagkahimugso ni Jesus diri sa kalibutan ng mga igsoon, nakasugod na siya feel o ka-kapoy. Naka-feel na siya kagutom. Naka-feel na siya nga masakitan. Di ba? The lowest part, murabag kung sa point of view ni God, ang tao wala ra. Pero iyang giare, iyang gilevel ang iyang kaugalingon kanato. Di ba? Kung ako'y Diyos, di ko moari sa kalibutan siguro, no? Kay kung makibaw ko nga ang kalibutan puno sa kasakit, puno sa problema, puno sa kagutom, puno sa problema, dili siguro. But Jesus did it for all of us, mga igsoon. Di ba? His birth was life-changing for us, but that was the start of His suffering. The suffering of Jesus, wala magsugod ato sa Kalbaryo, sa cross, but nagsugod sa pagkaanak niya. Kabantay mo, ining anak sa bata mo, hilak. No, hilak ang unang bungad. Kita mo, bata nga ning isi, pagpanganak. Nganing pakpak si ang kamot. Wala, uy. Diba? Nganing sayaw, wala. Hingkray ang bata. Mukray dyan ang bata. Normally. Diba? Diba? So that means nga, inig-anak di ay sa bata, nakita di ay or ma-feel na sa bata ang suffering diri sa kalibutan. Diba? Amen. So in what sense, mga igsoon, do we need Jesus? Why do we need Jesus? Number one, we need Him as the only one who forgives and who cleanses us from our sins by His blood. Amen. Only Jesus, mga igsoon, can forgive. Only Jesus and His blood can cleanse us from our sins o wala na ilain pa. Diba? Why we need Him? We need Him because He brings hope. He brings love. He gives us happiness. He gives us peace. Nga dili, mahatag aning kalibutan na. Why we need Him? We need Him because He changes our eternal destination from eternal death to eternal life. He is our Savior. Diba? Sama sa akong giingon, ang atong destinasyon sa katong nakasala ta mga igsoon was never heaven. Dili gyud langit. But when Jesus came, He changed it and He changed it from hell to heaven. Grabe ang pag-usab sa destinasyon when Jesus came on this earth. And that was the grace of God. Dili atong mga buhat. Diba? We need Him because He is the only Savior nga makahatag nato kaluwasan ug makadala nato sa gingharian sa langit. Amen? Next, we need Him because He changes our way of living. Diba? For those who have encountered Jesus, siguro sa una, grabe kadaotan sa atong kinabuhi sa una. Grabe ka itom, grabe di gyud nimo ma-explain. But when Jesus came, He changes our way of living. 2 Corinthians 5:17, unsa man na siya? The old has gone, the new has come. Diba? Meaning, we have a new life. Because of Jesus, our life is transformed. Because of Jesus, there is life full of transformation, mga igsoon. From our old ways, mga butbuton tas una, unsa pa na, mga di na ako i-mention. But, because of Jesus, we are living now a new life. Ang naragod mo kagalingon, I have a new life. Praise God. Next, we need Him
Because He is the only answer to every problem. Sama sa kong yung ganiha. Sa tanan na to panginahanglan si Jesus lamang ang nag-inusarang tubag ug wa na ilain pa. Jesus is the good news to all people. Ngano man? Because sa mga daotang balita, especially aning sala ug kamatayon, si Jesus lang yun ang nag-inusarang good news. Kay ngano man, siya lang ang makahatag nato mga igsoon o kinabuhing walay katapusan. Ug siya lamang ang makapapas sa atong mga kasalanan. Amen? Even the technology mga igsoon karon, sa inyong nakita, sa una, wa may AI, wa may artificial intelligence. Diba? Wala dyan AI. Walay ka ng mga technology sa una. Sa una, among Wi-Fi kay, wa pa may Wi-Fi sa una. O wala pa yung Wi-Fi sa una. LAN pa to. Karon, the technology is getting more advanced. Nahimo na, innovative na karon kayo, di ba? Bisan pag ni-improve, bisan pag ni-modernize ang technology, but di na makatubag kung unsa ang agianan padung sa kaluwasan. Dili na mao'y tubag, di na mao'y solusyon sa kamatayon sa tao. Di ba? Dili, di na nimo. Tana bitaw ko itong usang adlaw, namang ko'y iPhone nga baratohon. Niana ako nga, hey Siri. And siya, hanap siya. Can you tell me how can I be saved? I don't know what you're talking about. Ana siya. Or I also to basta kay wa siya makatubag. Siri, how can the world be saved? And siya, I don't know what you're talking about. Or basta mo na ang point, mo na ang kuhan. Dili katubag. Ngano man, bisan pa igsoon, og magbag-o, og magkaroon nag-robot, mulupad na ng rakal, ang pulong sa Ginoo pabilin og pabilin yun ng mo barog mga igsoon, hangtod sa kahangturan. Bisan pag imong payong inig-ana nimo ditso kadto sa langit, wala gyapon di gyapon na mausap ang pulong sa Ginoo nga si Jesus lamang ang nag-inusarang agianan. Si Jesus gihapon ang kamatuoran ug ang kinabuhi ug walay lain makadala nato sa langit kundili si Jesus lamang. Di ba? Bisan pag mura natag mga kuan nga nandot na kay tag masakyanan, the word of God will still stand up until the end. Mahanaw mangganining kalibutan na aghihapon ang pulong sa Ginoo. 'Di ba? Grabe kayo ang pulong sa Ginoo. Grabe kayo ang gugma sa atong buhi nga Dios. Amen. Next, we need Him because He is the only mediator that can reconcile us with God. Sama sa akong iyong ganiya, John 14:6, the only way to the Father is Jesus. That's why kitang tanan nanginahanglan ta ni Jesus. Wa man ta kadawat og mga regalo nga nindot, pero dugay natang nakadawat sa pinakadakong regalo nga gihatag sa amahan kanato og mao kana si Jesus. 'Di ba? Ayaw mong kasubo. Ako bitaw, nakaingon bitaw ko nga kanang November wala ko'y trabaho, nawad-an kong trabaho. Nya hantod karon nag-usa na siguro kabuan ka wala ko'y work. Nya hinghilak ko kadiwa tra kayong hilak pero gi-comfort ko sa Ginoo. Mao to, yung Lord ngano man nga December unta mo ni mao na. Pero while I was making this sermon mga igsoon kaning wali, naghilak ko. Every time maghimo ko wali, maghilak jud ko kay ngano man ipabati gyud ni God, manulti gyud si God nako og una. Nakaingon jud ko nga di man day ko angay mabalaka oy nga wala ko'y sweldo for 1 month na. Kay ngano man uban kay 13 month ingon to sa post sa Facebook, dili ka tawo kun di ka kadawat og 13 month. Pwede jud ko tawo siguro ani. Di ka katawo kung di ka dawat og bonus. Ipog ko kagrabe sa doy. Unsa man day ko ani. Diba? Kana mga yaga-yaga ba? But wala sa niabot sa punto mga igsuon nga nag-self-pity ko, praise God, yung ana. Kaya na-realize na ako nga, yes, I have received the greatest gift of God from heaven. And that is more than the 13th month. That is more than the gift nga madawat sa mga tao diri sa kaluputan. Diba? Nakaingon ko nga, thank you Lord. Thank you Lord nga imo gyay kong gihigugma pag-ayo, labaw pa sa tanan.
Amen. Amen. Yes. So, God's love for us, mga igsoon, is really selfless. Diba? Sa panahon nga angay tang biyaan sa Dios, wala tagi biyaan tungod sa atong kasalanan. Diba? Pwede mo tang talikdan sa Dios, mga igsoon, tungod sa atong mga sala. But wala niya gibuhat. Unsa may gibuhat niya? Iya hinuon tang gitagaan o unsa man? Regalo. Solusyon sa atong mga problema. Di ba? Iya imbis na biyaan, taghatag noon niya iyang pinaka bugto nga anak, ang nag-inusara niyang anak, og nahimo siyang greatest gift sa atoa. Di ba? Ang regalo niya, dili tinihik, dili sudlay, dili kanang mga, dili dili hollow block, dili ingana, dili, di ba? God was very intentional in giving Jesus, nga naman, dili tinihik nga regalo. Jesus is a gift nga intentionally given with love. Grabe nga, dako kayong gugma ang pagkahatag niya ni Jesus diri sa atoa. No? Grabe kayo, makaingon ta nga, Lord, salamat kay sa imong gugma ba? Nga, even nga, imong ta kung dapat biyaan, kita baya, kung makasala na ba tayo mga sala ang mga isig katao nato, di ba? Taliktan ta ka, di man ko mamatay, gawa ka, buhi ako, di ba? Pero si God, wa siya naginana sa atoa. Di ba? Imbis na likdan ta, iyan untang gitagaan og rason para mabuhi. Di ba? Gitagaan ta niya sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Para atong, unsa man, kinangkita niya kung unsa ang gikinahanglan sa matag usa kanato. Amen? Pero, not all people, mga igsoon, can understand this greatest gift. Di ba? Dili tanan makasabot sa greatest gift nga gihatag gikan sa Dios. Kay kung ang tao dili kasabot maigsuon sa iyang spiritual status, bisan ang pagkahimugso ni Jesus, dili siya kasabot. Di nabuhi si Jesus. Diba? Sa una, wa man tanghibaw ana. Sige tag Christmas, ana, diba? Manisko pa kita, Christmas, diba? Ana, sige tag celebrate of Christmas, but we did not understand why Jesus was born. Wa kita kahibaw nga nahimugso man si Jesus. Di ba? Because of our spiritual status sa una. If ang tao dili kasabot sa ang spiritual status, dili pud siya kasabot nganong namatay si Jesus. Di siya kasabot ni ana. Sama ra nag-imo siyang gitagaan og regalo nga para unta niya kinanginahanglan siya, iya ra nang ipadaplin. Di na niya ablihan, siguro tan-awon, tungod kay wa siya kasabot nga iyang gikinahanglan, naras kilid. Gi-ignore. Diba? So, the greatest gift of God on this earth is Jesus, but not all kay ning dawat aning greatest gift. Kay nga naman, lacking sila sa pagsabot sa ilang spiritual status, sa ilang spiritual need. Diba? Mao na ang mga igsuon nga, this Christmas season is not just about the celebration itself. Not just about the food on your table, not just about the parties that you create, that you make, ang inyong gipaghandaan nga parties, not just about your dress, not just about the new gifts that you receive. Diba? It's all about telling people that Jesus is the greatest gift that has ever been given to mankind. Dapat makasabot ta nga si Jesus ang greatest gift. Ug atong pahibaw-on ang tao nga si Jesus gihatag kanato isip usa ka regalo. Kay ngano man kay nanginahanglan gyud tag maayo ni Jesus. Amen? Yes. So that's why when we celebrate the season, we celebrate it because kay bawta ngano nag-celebrate ta sa pagkahimugso ni Jesus. Di ba? Because Jesus was born on this earth to save you, to save me. Amen? Amen. Next. Last na ni, dali aran ako eh. Last. Jesus is the reason we live. Palawag basa. Amen. In 2 Corinthians chapter 5 verse 15,
Atong basahon, ug siya namatay alang sa tanan. Aron sila nga mga buhi magkinabuhi dili na alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay ug nabanhaw tungod kanila. Amen. Gingon diha, og siya na namatay alang nato. Sa tanan alang nato. Aron sila nga mga buhi, kita nga mga buhi magkinabuhi dili na lang alang sa atong kaugalingon, kundili alang kaniya si Jesus nga namatay og nabanhaw tungod kanato. Amen? Jesus had to die, mga igsoon, for us to live. Kinahanglan siyang mamatay para lang kita mabuhi. Mao ginay always natong isandop sa tong hunahuna, namatay si Jesus para mabuhi ko. And as we all know, we are all bound to hell. Because of Jesus, now we are on the way to heaven and we have received eternal life. Amen? Kita, mungutana ko ba, kinsa man diri ninyo ang nakasinati sa kamaayo sa Ginoo? Kinsa diri ninyo ang nakasinati sa milagro sa Ginoo? Kinsa diri ang nakasinati sa extraordinary grace sa Ginoo? Hinghinay lagi kalit. Tanan ta, di ba? Amen? Amen. Kita nga nakasinati sa kamaayo sa Ginoo, mga igsoon. Sa milagro sa Ginoo, sa extraordinary grace ni God, kita mismo, kita dapat ang makapakita nga na-experience nato ang kamaayo sa Ginoo. Di ba? Amen ba? Kita dapat ang magkinabuhi ug matarong, kita dapat ang makitaan sa uban tao nga naagid si Jesus, maayo gid si Jesus sa atong kinabuhi. Di ba? Kaya nga naman, Jesus has died for us para mabuhi lang ta. Di ba? So kinahanglan magkinabuhi ta nga matarong ug dili magkinabuhi para sa atong kaugalingon na lang. Di ba? Amen? Nagkahilom, Lord. What does living for Jesus mean? Dire. Last na ni. The righteousness of Christ, ang pagkamatarong ni Kristo, mga igsoon, is imputed or connected sa ato sa tihang naluwas ta. Diba? When you say imputed, di mo na siya nada na lang bitaw ta. Diba? Nadata, kay ang pagkamatarong ni Jesus na consider nga nahimo tang matarong sa Dios tungod sa kamatayo ni Jesus, dili tungod sa atong pagkamaayo. Diba? Para ba makasabot mo, katubang sala ni Adam ug ni Eva, wala man ta ka commit ato no. Pero ning kuyanap siya sa tibok katawhan. Diba? So mo na ang righteousness ni Christ, mga igsoon, bisag wala, bisag dili ta matarong, nahimo na lang tang matarong because of Jesus, dili tungod sa atong mga kaugalingong buhat. Amen? But bisan pa man nga naa natay pagkamatarong ni Jesus, mga igsoon, ang kining pagkamatarong we are called to pursue. Kinahanglan nga atong paningkamutan nga ato ning maikinabuhi. Because the Bible says that we are called to live for righteousness. Gitawag ta para magkinabuhi, dili na sa atong kaugalingon. Diba? Number 1. What does living for Jesus mean? Number 1, we must die to sin. Palawag basa. Romans 6, chapter 6 to 8, atong basahon. Kita nasayod nga ang atong karaang pagkatawo gilansang sa krus, uban kang Kristo, aron malaglag ang lawa sa sala o dili na kita maulipon sa sala. Kaya ang taong patay na gipahigawas nagikan sa sala, o kung mamatay kita uban kang Kristo, nagtuo kita nga mabuhi gayud usab. Amen. We must die to sin. Kung magkinabuhi ta, kung atong kinabuhi para na ni Jesus, kinahanglan mamatay ta sa sala. Sa may meaning ani, dili na ta mahimong ulipon sa sala. 'Di ba? Sa una, we are dictated by sin. Gamay nga tentasyon, sala dayon. Gamay nga tentasyon, makasala dayon. Gamay nga kuan kanang tawag ani,
kuan sa kalibutan, sala dayon. Di ba? But because we are living for Jesus, sin should have no power over us, mga igsoon. Sin should not dictate us anymore. Di ba? Dili na ta ulipon sa sala. Kay kung patay na ta sa sala, buhi na ta diha sa Ginoo. Amen? Dili na nato ikalipay ang pagpakasala. Di ba? Bisag ka mo makafilman mo, ana. Di ba? Sa unang kinabuhi, wala pa mo kaila sa Ginoo. Normal man ang sinning. Di ba? Kung trending ang sinning, kung mag-trend ang pagpakasala, mo man sa buhaton, kay wa man ta kaila, wa man ta, di man ta masuko sa sala. Di ba? But when we met and we knew Jesus, dili na nato ikalipay ang pagpakasala. Di ba? And that's what living for Jesus mean. Next. Number 2. We obey His word. In Luke 6:46, nganong nagtawag man kamo kanako og Ginoo, Ginoo, apan wala magbuhat sa akong gisulti. Diba? Sa Bisaya, pagsunod sa pulong sa Dios. Pero kung wala kay basa-basag Bible, unsa man po imong i-obey? No. Kay bisag di mo basag Bible mga igsuon, kailaman og Ginoo, Ginoo, uy. Makalitok og Ginoo, uy. Di ba? But we are different, especially kung nakaila ta sa Ginoo, di na lang angan sa Ginoo atong nailhan, ang pulong na pud niya atong nailhan. Familiar na ta sa pulong sa Ginoo o pulong sa yawa, di ba? And unsa may buhaton nato? Simple ra kaayo, kung si Jesus atong Ginoo, dapat ang musunod sa iyang pulong. Di ba? Ingon diri nga nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan wala magbuhat sa akong gisulti. Di ba? Kung si ka Ginoo, Ginoo, di ba mga love dyan ako si mama, love dyan ako si papa, gisugo, wa, intuman. Panghugas, wa, sabi ko maglahab ni mo si mama si papa. Di ba? Simple ra na siyang example, mga igsuon, but it tells us nga kung nahigugma ta sa Ginoo, nahigugma pud ta sa iyang pulong. Kung nahigugma ta sa iyang pulong, musunod pud ta sa iyang pulong. 'Di ba? If you are living for Jesus, mga igsuon, we are not living for ourselves anymore. Dili na atong kaugalingon ang atong saman sundon. We need to obey God. Obedience. Obedience. Morgan, number 1 nga word is obedience. Pero above obedience, you need to read the Bible first para maka-obey ta. Amen? Diba? Kung mayon ang Bible, nagbasa nimo, sala ni siya, dili ni siya mao, dili ni siya mao. Dili, dyan na mao. Kaya nga naman, di lagi sakto, lagi ni ako mura na, wala lagi hapon kay gamit. Wala lagi hapon gamit. Diba? Ngay kag word sa Ginoo, Lord. Dagay kog word. Morning ang word. Pak. Ay, lain lang. Nga naman, di ka ganahan mo-obey sa pulong sa Ginoo. Diba? When we obey, first is we need to listen. Diba? Di man ka ka-obey kung di ka ka-listen sa pulong sa Ginoo. Di ka kahibaw sa pulong sa Ginoo. Mga igsoon, again, if you are living for Jesus, it's not all about yourself anymore. It's not all about your excuses anymore. Di lagi Lord. Imagine na mga igsoon, if Jesus, ning ana siya sa iyang amahan, di ko muantos kalibutan, Di man naangay pakamatyan ng mga tawhana. Angay na silang mamatay. Imagine if Jesus naghimo siya daghan kayo mga rason para di siya mo are. Perting yung looyas mga katawhan. Perting looya na to. Diba? But unsay gibuhat ni Jesus, even Jesus kay nagmasinugtanon siya sa amahan. Sa sugo sa amahan kaniya nga mo aris kalibutan para mamatay sa mga makasalanan. Diba? And kita mo himot ang excuses. But Jesus died on the cross without any excuses. Diba?
Sama sa katong example sa kapastora nga ako nakitaan, nag-ana ko no, so kung si Jesus pa kuno atong panahon na nakigsabot nato nga saman, pangamatyan ta ka, kay kung di ka magbago, di ka pakamatyan. Di ba? What if ing ana, di ba? Ambot lang ka, Lord. Abutan ko ning cross, oy. Di ko na ikuan. Di ba? Kung naghimulag deal si God, no? But God, iya tong gibuhat to ni Jesus because of pure love. Because of pure intention of saving us. Kay walay laing makaluwas na ito maigsuon si Jesus lang. Walay laing nagpakamatay na ito si Jesus lang. Diba? Karon we have a lot of excuses. Di lang. Prayer meeting, uwan. Gamay na kayo nangabutang maigsuon. House of worship, uwan. Mingon pong uwan, huy, ako pa yung giraso ni mo. Diba? Because, dili manggod sayon ang gibuhat sa Ginoong Hesus mga igsuon. Pero nganong sayon man jud pagbalibad sa tao, no? Sayon na jud kayo. Guilty sad ko ni ana. Because this is also preaching, I'm also preaching to myself again. Diba? Nganong sayon man gud pagkuan sa tao. Hallelujah. Amen? Obey His word. Amen? Amen. We are now living for Jesus and not for ourselves. Next, kamingaw. We use our gifts to serve God and others. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag usa, gamitan ninyo kini alang sa usa ug usa ingon nga mga maayong piniyalan nga nagkalaing grasya sa Dios. Ang magsulti kinahanglan magsulti ingon sa pulong sa Dios, ang mag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa katakos nga gihatag sa Dios aron nga sa tanang butang ang Dios mahimaya pinaagi kang Kristo. Amen. So living for Jesus diya mga igsoon is kinahanglan natong gamiton ang atong mga gasa sa pagpangalagad diha kaniya ug sa uban. Amen ba? Amen. Gamitan ninyo inyo kini alang sa usag-usa ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Piniyalan, meaning gihatag na sa imo. 'Di ba? Hello? Gihatag na nimo ang pagkanta dili para sa tanan. 'Di ba? Ang pag-share sa gospel para sa tanan pero dili ang mga gasa nga maka-serve ka dili na para sa tanan, gamitan na maigsuon para na sa Dios para mahimaya ang Dios. Amen. Kung naa kay gasa, 'di ba? Use that. Nga naman. Because that is your calling. Diba? Amen ang mga naigasa. Use your gift. Because that is your calling. Daghan kayo to Lord. Nakabati ka Lord ha. Amen. Kung naatay mga gasa, mga igsoon, that means nga nasa tay calling. If there is a calling from the Lord, there is something to obey. Diba? If we have calling but we refuse to obey, sama rata sa mga wala ni sunod sa pulong o sa kabubuton sa Dios. Diba? Matthew 7 verse 21, go away from me, I do not know you. Lord, Lord, Lord! Pero wa ka nagsunod sa kabubuton sa Amahan. Your gift is given to you because God has a will for your life. Dili imong kabubuton. Diba? Gihatag na for a certain purpose and that is for you nga imong gamito ng gasaha para mahimaya ang Ginoo. Amen? Kanisa nga testimony akong i-share ko ng mga igsoon, gi-share po ni sa ako from a worker. Kay bawa na mo ani siguro, mura kay bawa na mong good siguro ani nga testimony na share po ni ate, nahinumdum ko murag na share na ni sa so katubang bata pa siya, estudyante pa siya, gitawag na siya sa Ginoo. Ana sa Lord, ilang sa ko, hangtod nga nakagraduate,
Wa gihapon hangtod nga naminyo, wala gihapon, Lord, dili lang sa ako Ginoo. Kay napa ko'y mga anak, yung mga anak na minyo, nagkaapo, Lord, nagkaapo. Hangtod nga namatay siya. Ang iyang apo, mga igsoon, nakita niya sa video ha, nakita ni kanang sa usa ka worker, gi-share na ako. Sa iyang apo, I don't know if basta kay nakita niya ang Ginoo, na-meet niya si Jesus, pero di klaro ang naong ni Jesus daw. Yung ana siya, iyang apo, nagdako iyang apo nga nakita niya iyang lola nga magsigsimbahan, Christian gud iyang lola. Naibong siya Lord, ngano man na akong lola nga naman sa impierno. Ingon si kanang ang Ginoo nga sa akong nabawaan, Lord, mao ni niya. Sige man siya simba, kuan man siya. Mao to, ingon ang Ginoo. Kung ang imong lola ning kuan pa sa akong tawag kaniya, dili unta na maimpierno ang 5,000 katao nga naa karon. And Jesus daw was crying. Di niya makita ang naong ni Jesus, pero nakita niya ang luha sa Ginoo. Diba? Di ko kakuan kung unsa to nga testimony ha, basta kay mao to siya, di ko kanang kuan kung unsa to nga story, unsa jud to ang insakto kan, but that was the point. That was the point. Ngano man, lagi, there is a will of God nga dapat natong sundon mga igsoon. And there is a calling nga dapat natong atong irespondihan. Amen? The gift that you've been given is also your calling. Amen? So we need to use our gift. If we are living for Jesus, we need to use our gift to serve God and others. Last, letting go of our own will. Palagbasa? Sa Bisaya, pagsalikway sa imong kaugalingong kabubuton. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, salig sa Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. O gayo pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya magtulid sa imong mga agianan. Following your own will and not God's. It's like going against, kakuan mo kanang traffic lights. Kung di ka mo sunod ana, ining mo puwagay na ayaw o go. Ngano man, makakos kag disgrasya, ikaw pa'y alaot. Kung yung gani ang road signs, one way, no entry, ayaw jud. Ngano man, it will cause accident. That's also in the will of God, in the matter of obeying God. Kung ang will sa Ginoo kani, kana mo'y sundag, ayaw imong kaugalingon. Diba? Letting go of our own will is difficult. Kay usahay, abi natog sakto. Abi natog okay kayo, dili di ay. Abi natog approve na sa Ginoo, Lord, nagsabot naman ta, abi kog nagsabot na ta, Lord. Kinsa may kasabot nimo? Lord, basig nindot lagi sa Lord, smooth kaayo ang dagan, di dito imong will. Lord, abi kog siya na kay kuan jud kayo, siya na jud. Lord, abi kog siya na jud akong minyuan. Nya. Will sa Ginoo. Dili man di ay. Di ba? Nikita nimo niya mag-heart-heart imong mata. Wala kay word. Di ba? Ngano man, it's just your own will, it's just your emotion you're following, not the will of God. Makadisgrasya na sa mga igsuon sa unahan. Di ba? Hallelujah. Mo na following God's will is lisod gud kayo. Especially if di ka kamo maminaw sa tingog sa Ginoo. But it's worth it because walay kadaot nga ihatag kanato ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Dili gyud ta pasagdan sa Ginoo kung will sa Ginoo ang imong sundon. 'Di ba?
Kung magsunod kas iyang kabubuton, His grace, His goodness, His love will always go after you. Diba? Kaya nga naman, you are just following the will of God. Diba? Naa kay back up. Diba? Naa kay gitawag nga, naa si God, uy, kay will, kuno sa Ginoo akong gibuhat. Naa ako'y word, ani. Diba? But if you let yourself go, hala, kamingaw. Lord, asa man ka, Lord. Diba? Letting go of our own will is also letting go of yourself. Letting go of yourself meaning you letting God in to your life. Diba? Ablihin na atong una-una, ablihin na atong mga kasing-kasing para sa Ginoo. Diba? Jesus, mga igsoon, is actually the reason why we live. Amen? Ang imong kinabuhi karon para asa man na. Jesus is the greatest gift of all. Then what is our best gift for God's greatest gift? Sayon ra kayo. It will always be our life living for Him. Magkinabuhi ta para sa Ginoo. Ang atong kinabuhi dili na para sa atong kaugalingon, pero para sa iyaha. We cannot repay the Lord, of course. Dili ginato mabayaran ang Ginoo, di nato mailisan ang Ginoo. Dili nato mabayaran ang iyang kaayo, iyang sakripisyo, even the death that He went through on the cross, di nato mabayaran. Pero pwede natong itugyan ang atong kinabuhi diha sa iyaha. Amen. Can we all please stand? Na ako'y ipakita, na song din yung mag-song. I'm always kanang nakuan jugo sa song na since I was in college. Ipa-play niya na ako karon. Kana, we are the reason. Piabalon. If you don't know, mga igsoon, this song, you can meditate the lyrics. You can read the lyrics. This song is very wonderful. Hallelujah. Ako yung ma-play? Sorry, wala. Sorry. Sige. I'm asking you to meditate on this song, my son. We are the reason why God gave His life to us. Hallelujah. Pwede po mo kanta mong apel kung kaibawa mo sa kanta. We knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. Oh, and we were the reason that He gave His life. We were the reason
Thank you, Jesus. Yes, Lord. We are the reason, Ginoo, nganong hingari kas kalibutan. Lord, we are the reason why you have to die. Kami ang rason, Lord, kung nganong nagpakamatay ka, nganong nahimugso ka in the first place. Because you are given by God to us for a certain reason. And mo na kay para luwason ming tanan, Ginoo, para dili mi maadto sa kalaglagan sa impyerno, Ginoo. Lord, you always think of us, not thinking of yourself. Nagsikag hunahuna sa among kaayuhan og dili lamang sa imuha. Thank you, Lord. Imong gihatag ang kaya nimong gihatag ug imong gihatag ang imong kinabuhi kay maunay nakita nimo, Ginoo, nga kinahanglan sa matag katawhan diri sa kalibutan. You were always, Lord, you were always there for us. You rescued us, Ginoo. Niining kalibutan nga hopeless na kaayo. You are the light. You are the hope. You are the love, Ginoo. Ang salamat, Lord. Mga igsoon, karong adlaw, this Christmas season, mga igsoon, it is a season of giving, sa pagpaghatag. Karon, pwede ba nga si Jesus na po ang rason para mabuhi ta? Pwede ba nga si Jesus na sad ang rason nga ning-ari ka sa simbahan? Si Jesus na sad ang rason sa imong kinabuhi nga imo siyang alagaran? Pwede bang si Jesus na sad ang rason og dili na ang imong kaugalingon? Lord, you died for us. And now we are living this eternal life. We have this gift of eternal life. Pero unsa may among responde, oh God, we are still living for ourselves. Lord, purify our hearts, purify our minds, oh God. Cleanse us and renew our minds. Nga among kinabuhi, Ginoo, mahimong magpuyo mi para nasad nimo. Can we choose Jesus today? Can we start to choose Him every day? In the season of Christmas, let's give ourselves, our lives to Him, mga igsoon. Hallelujah. Before this year ends, I pray and I declare, Gia, Isabel, and all the people watching online, nga kami, Ginoo, mahimuming maamong mga buhat, Ginoo, mahimaya ka. That we, from today too, we will be able to live for you, O God. That we will never be able to depend on our own self. Nga di mi mo depende sa among mga excuses. Wala na may rason, Ginoo, para sa among kaugalingon. But our life, para lang kanimo, Ginoo. Sama sa imong gihatag, wa nimo gihikaw ang imong kinabuhi diri kanamo ang tanan. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga igsoon, let's come to the Lord and humble ourselves. Let's ask forgiveness and renew our minds. Let's offer our life. We have been given this greatest gift. Unsa man ang imong regalo sa greatest gift ni God sa imong kinabuhi, it will always be your life, your one life. Nga mohimo og difference. Offer it to God. Live for Jesus right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, salamat sa imong pulong karong buntaga, Ginoo. Lord, salamat nga imong gipasabot, nga imong paghimugso. Grabe, usa ni ka life-changing experience sa amoa. Salamat sa imong kaayo, that ang imong kaayo Ginoo amo sa maipakita sa uban, because through our lives, through the life that we are living. Salamat, Lord.
In the season, O God, we declare that your salvation, Lord, your life, nga among ma-share sa katauhan, Ginoo, online man or sa person man, Ginoo, nga i-share na mo ang imong pulong, i-share ka na mo because you are the real reason for this season. Thank you, Lord, for giving your life, for suffering for us. And with that, we give you all the glory, honor, adoration, and thanksgiving in your name, in Jesus' name, amen and amen.